Ngayon po ay April 13, Sabado, at ang pag-uusap natin ay nabasa natin noong April 8. Ibig sabihin, bago lang po nung nabasa natin at kalalabas pa lang ng mga pahayag mula sa gobyerno ng Saskatchewan, at ang pag-uusap natin ngayon ay isang napakahalaga at good news na masasabi natin, sapagkat magbe-benefit po yung mga naka-apply o mag-a-apply papunta dito directly sa Saskatchewan. Yes po, ang tinutukoy natin ay ang probinsya ng Saskatchewan, at makita natin mamaya na may ilang mga provision doon na gustong-gusto ko at maaring gusto nyo rin o gugustuhin nyo rin, sapagkat magiging bahagi ito balang araw sa mga susunod na panahon na kayo ay mag-a-apply o nag-a-apply, at pwedeng maging masasabi natin na tendency talaga nito na makuha ninyo yung talagang trabaho ninyo mula dyan sa Pilipinas o kung nasaan man kayo, kung gusto nyo na dalhin dito yung trabaho ninyo, balang araw magbe-benefit po kayo. So pakiusap ko lamang na medyo tiyagain ninyo yung vlog natin ngayong araw, dahil kayo naman po ang pinatutungkulan nito ng mga nag-a-apply, at makita nyo sana na may opportunity dito sa Saskatchewan. At sabi ko, natutuwa ako dito kasi nga big news ito sa mga susunod na panahon. Ang pag-uusap po natin ay hinalaw natin sa Saskatchewan.ca. Ang sabi po dito, province introduces Immigration Services Act. Today, the government of Saskatchewan is introducing new legislation that will strengthen the immigration system, protect newcomers and employers, and create the strongest program integrity framework in the country. Immigration is critical to Saskatchewan's economic growth. Immigration and Career Training Minister Jeremy Harrison said, this strengthened legislation will support and protect newcomers and employers and ensure Saskatchewan is enabled to attract and retain the labor force we need to support our growing economy and communities. This legislation will enhance Saskatchewan's ability to support newcomers as they arrive in the province, improve the process employers looking to hire foreign workers, and ensure Saskatchewan has the most robust program integrity framework in Canada. Napaka-positibo ng mga pahayag niyon ng gobyerno ng Saskatchewan, dahil alam natin ng isa sa mga Saskatchewan ang mga nagpa-pioneer ng mga iba't ibang programa in terms of immigration, at panibago na naman ito na nagpa-pioneer, sabi natin, kasi yung halimbawa yung SINP, matagal ang programa ito at sinundan ng ibang mga probinsya. Yung iba't ibang programa na nahati sa iba't ibang programa na tinalakay na natin, na pinag-usapan na natin noong mga nakararaan, ay programa din ng gobyerno ng Saskatchewan, na mas naging malinaw, mas naging maayos, at mas naging kumbaga yung pag-apply ng isang tao, ma-identify mo agad kung saan ka talaga tutungo, sa talaga yung programa mo, something like that. Ilan lang yun sa mga programa na nakita natin na napakahalaga ngayon dito sa Saskatchewan, and we can say na yung programa o yung panibagong mga legislations act na ito ay masasabi natin na makatutulong not only to the employers but to the applicant na gustong makarating dito sa Canada. At we can say na yung mga bagay na ito, syempre ay mas maayos na. Alam natin na maayos ng immigration system ng Saskatchewan, but mas maayos ito, at lahat ng mga anomalies o mga anomalya dun sa mga tinatawag nating LMIA na yan, yung sa mga paglalagay na yan sa mga employer, ay sana mawala na, para sa ganun maging patas ang laban ng mga nag-a-apply, may pera man o wala. Dahil kung may pera, may chance, kasi yung iba na naririnig natin na meron silang iba't ibang modus operandi, parang gano'n, na binabayaran yung LMIA, something like that, para makakuha. Hindi natin alam, kasi hindi pa naman tayo nakatagpo ng mga ganun, pero dinig natin sa ilang mga manggagawa, na nagpapahirap naman sa talagang yung may credential na talagang karapat-dapat ay naiiwan, something like that. So, umasa tayo na mas magiging maayos sa mga susunod na panahon. Kaya ano ba yung tinutukoy dito? Sabi po dito, through the new Immigration Services Act, the province will enhance the province's ability to provide a full suite of settlement services, from pre-arrival support to longer-term retention assistance.
have stronger protection for foreign workers against exploitation and oversight of recruiters, immigration consultants, and non-compliant employers, improving their integrity and safe of our immigration program, and have increased investigative authorities and enforcement measures to tackle immigration fraud, including increased maximum fine amounts for offenses and authorizing administrative monetary penalties for non-compliance. So, ibig lang po sabihin nito na yung pinatutungkulan dito mostly ay mga employers na gumagawa ng mga illegal, mga consultant at mga recruitment agencies na nandito sa Saskatchewan. At masasabi natin, nasabi ko nga, magiging patas sa mga susunod na panahon yung laban. Sinasabi kong hindi patas yung ilan lang naman, no? May mga gumagawa nito. Halimbawa, yung alam natin na sinasabi natin, narinig natin kahit sa ang vlog, ano, na yung LMIA ay binibili para makapasok, something like that, ng ilang mga estudyante, parang ganon. No, yung mga ibang applicant magbabayad para na sa ganun ay makakuha ng job offer ng LMIA. Na sabi ko nga, yung mga karapat dapat sana, halimbawa yung mga kababayan natin na talagang medyo kulang yung kanilang salapi ay pero may kakayahan naman sila na talagang magtrabaho dito sa Canada ay mabibigyan ng hustisya, no? Kasi may mga, hindi ko naman sinasabi mga Filipino, may mga ibang lahi o may mga ibang nasyon na talagang gumagawa ng mga ganon, ano? At naririnig natin yan, no? Kung minsan pa nga tinatanong tayo pero sabi ko wala tayong alam dyan at hindi natin gagawin yun sapagkat alam natin na hindi tayo po pwedeng gumawa ng mga illegal na bagay, baka yun pa ang ikasira natin, something like that. So ayaw nating mangyari yung mga ganong bagay kasi nga mahirap kapag gumawa ka ng illegal na bagay, lalong-lalo na hindi ka naman talaga taga dito. At nakikipamuhay tayo dito sa ibang bansa, dito nga, to be more particular dito sa Saskatchewan, respetuhin natin yung batas, alinsunod doon sa mga probisyon na ipinalabas. The new Immigration Services Act will also repeal and replace the Foreign Worker Recruitment and the Immigration Services Act, bring all authorities related to immigration in Saskatchewan under one piece of legislation. This will better enable the province to respond to charging needs in the immigration system and will to streamline the process for employer who need to use immigration address their workforce needs. With the most aggressive foreign worker protection legislation and the most robust program integrity framework in the country, the new legislation provides concrete consequences for those who attempt to misuse immigration programs in the province. Nakakatakot yun. Firm ang gobyerno ng Canada na bigyan ng aral, ng lesson ang mga hindi susunod alinsunod sa probisyon o sa act na ito ng gobyerno ng Canada. Halimbawa, yung mistreatment, maltreatment, may mga nangyayari dyan, hindi ko alam, pero hindi natin alam bakit sinasabi nila na may mga ganon. So, hindi natin alam, ano, yung, halimbawa, yung kulang oras mo, something like that, hindi sumusunod doon sa patakaran siguro ng tinatawag nating rate o ng per hour, salary, something like that, benefits, package, lahat-lahat na yan kasama dito, no? So, ibig sabihin, napakaganda nito dahil talagang ina-uphold yung dignidad, yung kalagayan ng isang manggagawa, ng isang immigrant dito sa Canada. Mula pagdating, I'm sure gagamitin dito ang Open Door Societies ng Saskatchewan at malaking tulong po talaga yung mga services na ito ng gobyerno ng Canada at ng mga probinsya dahil mabibigyan po ng tinatawag nating serbisyo yung mga taong nangailangan para manatili dito sa Saskatchewan. The introduction of this new legislation supports the province's recently released labor market strategy, which outlines how Saskatchewan is growing and developing the workforce to meet employer demand, including through immigration and recognition of foreign credentials. Gusto ko po yan. The province already has one of the most effective credential recognition system in Canada. And with the introduction of this new legislation, Saskatchewan will be better positioned to attract and retain the skilled workforce it needs to fill critical job vacancies in
the province. Ito, halimbawa nito, yung mga nurses natin na binigyang pansin nila, no? Kumuha sila ng maraming mga nurses mula sa Pilipinas at nag-training lang ng kaunti, nagkaroon lang ng briefing, and then yung credential nila from Philippines ay naging valido dito sa Saskatchewan at pwede na silang maging nurse, something like that. At ginaya ito ng mga ibang probinsya. For instance, ang Alberta, ngayong summer ay maglulunsad ng tinatawag nating yung parang kung ano yung pinag-aralan mo sa ibang bansa, yun ang magagamit mo dito. But, limited pa rin yun, pero magandang simula na. Ganon din ang nakikita natin dito sa Saskatchewan ngayon na kung saan ay, kung halimbawa, teacher ka, sana maisala yung mga teachers and mga early childhood, kahit na anong profession pa, no? Na makita na mas maging madali yung tinatawag nating credentialing, yung paglilipat natin ng mga credentials from Philippines, for instance, na idadalinhan natin dito. Hindi na kailangang mag-aral pa, bumalik doon sa zero na kung saan ay kailangan mong kunin yung mga napakaraming units o courses o mga subjects kung tawagin natin, at sana mabuhat natin, no? Magandang nai-inspire ako dito sa binabasa ko na ito nung nakarang araw dahil nakita natin na malaki yung potential ng mga Filipino dahil alam natin na ang mga Filipino kapag nag-aral talagang sub pag-aaral, no? Karamihan talagang more on sa teorya tayo and then sa application. Magaling din tayo talaga sa application. For instance, kung chef ka sa Pilipinas at yun ang rango mo, chef, at talagang nag-aral ka, nag-masters ka or whatever, kung halimbawa MIT ka, masters doon sa information technology, sana magamit mo dito, no? So, yan ang nakikita natin. Sana ganyan ang mangyari, no? Yan ang pinapanalangin natin na sa mga provision nito. Hindi natin alam yung specifics nito. I'm not saying na ito na yon, pero makita natin na may ginagawa ang gobyerno ng Saskatchewan para na sa ganun mapunan yung pangangailangan ng mga employer dito sa Saskatchewan, at the same time manatili ang mga tao dito sa tinatawag nating booming economy ng Saskatchewan. At nararanasan po natin yan dahil sa mga nung nakaraang panahon ang sinasabi nila ang hirap kumuha ng lisensya, pero nakita natin na batay sa pagkukwento nila, halimbawa no, sa pagiging teacher. Pagiging teacher, ang sabi nila, kailangan mong kumuha ng napakaraming courses dito, something like that. Kailangan mong mag-practicum dito, something like that. Pero ako, nakuha po ako ng lisensya ng pagiging guro dito sa Saskatchewan, pero hindi ko na kinailangan na mag-practicum dito. So, kinary out nila yung practicum ko mula Philippines to Saskatchewan. Something like that. So, nakikita natin na sana sunod-sunod na yung mga ganitong pangyayari, and it is, again, really a good news. The new Immigration Services Act supports the government's growth plan goal, reaching a population of 1.4 million people by 2030. A growing population supports the province's labor force and ensures that all Saskatchewan people benefit from opportunities created by our growing economy. So ganun po yung target nila, no, maka-reach ng 1 million na mga tao by 2030, at gagawa sila ng way na mapataas ito, at I am sure na magbe-benefit din po kayo sa bagong programa ito ng gobyerno ng Saskatchewan, and hopefully kayo mga naka-apply ay kabilang na kayo dito sa bagong programa, sa bagong pagbabatas na maganda ang layunin, maganda ang intensyon para manatili kang makipamuhay dito sa atin sa Saskatchewan. Sana po ay na-inspire kayo dito sa pag-uusap natin, at tingnan nyo pong mabuti yung mga potential din ninyo na makarating dito sa Canada. Maraming salamat, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!